Kwentuhan with Tito EJ. Mga kwentong tatawa, iiyak at titigil ang mundo mo. Tara, kwentuhan tayo. Sa kanya o sa akin. Dear Tito EJ, ako nga pala si Jane, 28 years old, isang nurse. Sabi nila ang pag-ibig ay hindi laging patas. Minsan, kahit anong gawin mo, kahit gaano pa kamahal ang isang tao, may pagkakataong hindi ka ang pipiliin. At sa kwentong ito, Tito EJ, ako ang babaeng hindi napili. Pero bago ang lahat, hayaan mo ikwento ko kung paano ko siya minahal ng buong puso at kung paano ko iniwang durug sa dulo. Si Mark ang tipo na lalaking hindi mo mapapansin agad. Tahimik, simple, pero may kakaibang charm. Nang makilala ko siya sa ospital kung saan ako nagtatrabaho, hindi ko inakalang siya pala ang magiging dahilan ng pinakamalalim kong pagmamahal at pinakamalaking sakit. Naging malapit kami ni Mark dahil pareho kaming night shift nurses. Lagi kami magkasama sa duty, sa pagkain at kahit sa pag-uwi. Hindi ko namalayan na hulog na ako sa kanya. At nang umamin siya sa nararamdaman niya, pakiramdam ko, ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Jane, gusto kitang makasama araw-araw. Kahit pagod, kahit puyat. Bulong niya isang gabi habang sabay kaming nagpapahinga sa lounge. At doon nagsimula ang isang pagmamahalang akala ko'y panghabang buhay. 5 taon kaming magkasama at sa bawat araw na lumipas, lalo ko lang siyang minahal. Pero hindi ko alam, sa 5 taon na yun, may isang bagay siyang hindi sinabi sa akin. Isang gabi, habang nasa duty ako, lumapit sa akin ng isang babaeng hindi ko kilala. Mahaba ang buhok niya, matangkad, at may kakaibang lungkot sa mga mata niya. "Excuse me," may nahon niya sabi. "Ikaw ba si Jane?" Nagulat ako. Oo, bakit po?" Huminga siya ng malalim. "Ako nga pala si Erica." At isa-isang iglap, Tito EJ, parang lumubog ang puso ko. Dahil ang pangalang yun, alam na alam ko, si Erica ang ex ni Mark. At ang masakit, hindi lang pala siya ex, siya pala ang tunay na girlfriend. Ako ang kabit. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo pa ng gabing yun. Pinilit kong maging kalmado pero sa loob-loob ko gumuho na ang mundo ko. "Ilang taon na kayo ni Mark?" tanong niya. Mahina ako sumagot, 5 taon. Doon ko siya nakitang napapikit, halatang kinakalma ang sarili niya. "Alam mo bang kami pa rin hanggang ngayon?" Mahina niya sabi. Halos mabingi ako sa narinig ko. Paano nangyari yun? Paano naging kami ni Mark kung siya pala ang tunay niyang mahal? At doon na nagsimula ang mga kasinungalingang hindi ko akalain kayang itago ni Mark ng matagal. Matapos ang gabing yun, hindi ko na hinintay si Mark. Ako na mismo ang lumapit sa kanya. "Mark, anong ibig sabihin nito?" Kitang-kita ko ang gulat sa mukha niya nang ipakita ko ang litrato nilang dalawa ni Erica. Hindi ganun, Jane. Hindi ganun?" Tumawa ako pero puno ng sakit. "Ano to, Mark? 2 babae, sabay mong minahal?" "Jane, please." "Alin sa amin ang totoo, Mark?" Tuluyan ang tumulo ang luha ko. Ako ba? O siya? At doon, nakita ko sa mata niya ang sagot. Ang sagot na hindi ko kayang tanggapin. Dahil kahit walang lumabas na salita sa bibig niya, alam kong hindi ako ang pipiliin niya. 1 linggo akong hindi pumasok sa trabaho. 1 linggo kong sinubukang buuin ang sirang puso ko. At 1 linggo akong naghintay. Nagbabaka sakaling baka piliin niya ako. Pero wala. Isang umaga, natanggap ko ang mensahe niya. "Jane, patawarin mo ako. Mahal kita. Pero si Erica ang tahanan ko. Sana balang araw mapatawad mo ako." At sa isang iglap, lahat ng pangarap ko kasama siya.
tuluyang naglaho. Hindi ako lumaban, Tito EJ. Hindi ako nagmakaawa. Dahil paano mo ipaglalaban ng isang taong ang puso ay nasa iba na? Minsan, kahit anong pagmamahal ang ibigay mo, hindi pa rin ikaw ang pipiliin. At ang masakit na katotohanan, mahal ko pa rin siya. Pero ang pagmamahal na yan, kailangan kong pakawalan. Para sa kanya, para sa akin. At para sa pagkakataong may isang taong darating na ako naman ang pipiliin. Lumipas ang 2 taon at sa wakas, natutunan ko ng umiti muli. Tama nga ang sabi nila, hindi lahat ng mahal mo dapat ipaglaban. Minsan, ang tunay ng pagmamahal ay yung kaya mong ipaubaya ang taong mahal mo, lalo na kung hindi ka na niya kayang mahalin ng buo. At ako, hindi ko man nakuha ang happy ending na gusto ko noon. Pero sigurado ako, darating din ang tamang tao. Ang taong hindi ako ipagpapalit. Ang taong ako lang ang pipiliin. Hanggang dito na lang, Tito EJ. Sana may natutunan ng mga nakikinig sa kwento ko. Maraming salamat. Once again, this is Kwentuhan with Tito EJ. Mga kwentong tatawa, iiyak at ititigil ang mundo mo. Kung nagustuhan niyo po ang mga stories na ito, you know what to do. Follow for more.